Mga kapuso, maki-update na tayo sa bagyong Nika at dalawang bagyo pang nagbabadyang tumama sa Pilipinas. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, tatlong magkakasunod na bagyo ang posibleng dumaan o makaapekto sa Pilipinas ngayong linggo. Unahin muna natin yung bagyong Nika dahil ito po yung kasalukuyang nananalasa dito sa ating bansa. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang mag-landfall po ito dito sa may Dilasag, Aurora. At after po niyan ay tinawid na po nito itong bahagi ng Northern Luzon. Dahil po sa bagyong Nika nakataas ang signal number 4. Diyan po yan sa may Kalinga, Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, Central at southern portion ng Abra, pati na rin po sa northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa northern portion ng Quirino, ganoon din po dito sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, central portion ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra at ganoon din po natitirang bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at pati na rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa northwestern at pati na rin sa eastern portions ng Cagayan. Ganun din sa natitirang bahagi po ng mga sumusunod. Natitirang bahagi ng Isabela, ng Nueva Vizcaya, ng Quirino, ng Apayao, pati na rin po ng Benguet at ng Ilocos Norte. At kasama rin po dyan ang buong La Union. Signal number 2, dito po yan sa may northeastern portion ng Pangasinan din, pati na rin sa northern at central portions ng Aurora, pati na rin po dito sa northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman sa Babuyan Islands, ganoon din po sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan at ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora at natitirang bahagi ng Nueva Ecija. Signal number 1 din sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, pati na rin sa northeastern portion ng Quezon, kasama po ang Polillo Islands. Mga kapuso, inaasahan pa rin po natin yung malakas sa bugso ng hangin na posible pong magdulot na matinding pinsala, lalong-lalo na po sa mga lugar kanina na nabanggit ko sa ilalim ng signal number 4 at signal number 3. Huling namataan sa Besao Mountain Province, ito po nga bagyong Nika, taglay pa rin po ang lakas ng hangin nga abot ng 120 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 200 kilometers per hour. So malakas sa bagyo pa rin po ito at kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa para sa bagyong Nika, tuloy-tuloy na po ang pagtawid nito dito sa may northern Luzon hanggang sa makalabas na po yan ang landmass at babaybay naman itong bahagi po ng West Philippine Sea ngayong gabi at posibleng nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Pero bukas din posibleng pumasok ang isa pang bagyo na tatawagin po natin na bagyong Ophel. Ngayon po tingnan po natin sa satellite image, kitang-kita po yung hanay ng mga bagyo sa paligid po ng Pilipinas. So ito pong nandito sa may pinakakaliwa, ito po yung bagyong Marce at ito po ay wala ng epekto sa atin. At dito po tayo ngayon nakatutok sa tatlong bagyo. So isa po dyan, itong bagyong Nika at ganun din yung dalawa pa na posibleng maging kasunod niyan. Patuloy po natin antabayanan kung magkakasabay yung bagyong Nika at ganoon din itong bagyong Ophel dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas sa araw po ng Martes. Sa initial track po ng Pag-asa para naman sa bagyong Ophel, pagpasok po niyan bukas ay posible po na dumikit yan o tumama dito sa may northern o kaya naman po sa bahagi ng Central Luzon. Pero sabi rin po ng Pag-asa may chance rin na ito po ay mag-recurve o lumihis po ng direksyon palayo sa ating bansa after po ng landfall. So patuloy po natin i-monitor yung magiging pagbabago sa paggalaw nito. Pero mga kapuso, bukod po sa bagyong Ophel, posibleng sumunod dito ang panibagong bagyo. At kung sakali man po na matuloy, tatawagin naman po natin na bagyong Pipito. Paalala mga kapuso, pwede pang magkaroon po ng pagbabago, kaya mag-monitor po palagi ng updates kung ano nga bang mangyayari dito sa mga bagyo na nasa paligid po ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, bukod po sa malakas na hangin, may mga pag-ulan pa rin. Ngayong magdamag sa halos buong Northern Luzon po yan. Makikita po ninyo dito sa rainfall map natin, yung nagkukulay orange, kulay pula at meron din mga kulay pink. Ibig sabihin po niyan ay heavy to torrential na mga pag-ulan o yung mga matitindi, malalakas at halos wala pong tigil na mga pag-ulan. Kaya maghanda pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha or landslide. Inaasahan po natin yan, Cagayan, Isabela, dito po sa may Apayao, ilang bahagi po ng Cordillera,
Visayas, Ilocos provinces at pati na rin po dito sa ilang bahagi pa ng Central Luzon. Kinaumagahan, bahagya pong mababawasan yung mga pag-ulan dahil makikita po ninyo bahagya na po talagang lumayo dito sa landmass itong bahagi po ng Bagyong Nika. Pero bandang tanghali may chance po ulit ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dito po yan sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin sa ilang bahagi po ng Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa Metro Manila naman, may chance po ng ulan lalong-lalo na pagsapit po yan ng hapon at sa gabi. Kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Samantalang magiging maalon at delikado pa rin pong pumalaot sa ilang baybayin po ng Northern at ganun din sa Central Luzon. So ito po ay paalala para po sa mga mangingisda o sino man na may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Naghain ng reklamo laban kay Relieve, PAOK spokesperson Winston Casio, ang sinampal niyang empleyado sa niredilang BPO company sa Bataan. Slander by deed ang inihaing reklamo sa Provincial Prosecutor's Office sa Bataan. Ayon sa abogado ng empleyado, 3 beses umanong nanampal si Casio. Sabi ng empleyado, inakusahan siya na nambastos ng tauhan ni Casio at saka sinampal. May isang tauhan siya na lumapit sa akin, tinuturo na. Sabi niya, inabastos ko kami. Dumating na nga ito si Mr. Casio. So, bigla niya na lang akong parang diyakat na suntok sa gilid. Sa loob na ng clinic namin, tinatanong niya yun. Kaya, life and death, basta sinampal na po niya ako nun. Ang pinapasukang BPO company naman iginigit na hindi sila pogo at hindi rin sila scam hub. Ayon sa Central 1 Bataan, hindi totoo ang mga alegasyon ni Casio na sangkot sila sa labor trafficking, online scam at online gambling. Maghahain anya sila ng monsyon sa korte. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng PAOK pero hindi pa sila sumasagot. Happy Monday, chikahan mga kapuso! 2 more days at mapapanood na sa big screen ang inaabangang film ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello Love Again. Pero bago yan, nagpakilig muna sina Alden at Kat para sa kanilang huling mall show bago ang movie opening. Makichika kay Nelson Canlas. Napuno ng hiyawan ng isang mall sa Taguig City kahapon para sa final mall show ng Hello Love Again. Full support ang fans ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Maging si GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez dumating at sumuporta din. Kasamang ilang co-stars ni Alden at Catherine tulad ni Kakay Bautista, Joros Camboa, Wilbert Ross at iba pa. Pinasaya ang audience na walang patidang pilian. Lalo na nang lumabas si Alden para haranahin ang fans. Maging ngayon excited sa Hello Love Again! If I let you go, I'll never know what my life would be holding you close to me. At may paagaw pa ng stuffed toys. Pati outfit ni Alden, kinakiligan. Idinaan daw kasi sa print ng kanyang jacket ang mga iniiwasang tanong. The crowd went wild din nang lumabas at kumanta si Catherine. Baby, we don't need no reason why. Lalo na nang magduet ang dalawa. Nais kong malaman mo, iyoko. Mixed emotions ang mall show, lalo't marami silang pinagdaanan mula sa shooting. Nagpakilig din ang mga Cebuano ang dalawa nitong weekend. Siguradong masese-punks daw sila ng Team Hello Love Again matapos ito. Here we are, our last stop, which is today. Yes, totoo yan. Yes, exciting. Very, nakaka-excite, nakakakaba. Pero masaya at saka parang moreover, we're just very excited. Parang kami rin, after 5 years, may kikwento na natin ulit yung continuation ng love story ni Joy and Ethan. So, we're very excited and happy.
Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinagot ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi nakadalo ang mga pinakontempt na OVP official sa pagdinig ng Kamara. Binanggit din ni Duterte ang posibleng pagsasara ng isang satellite office ng OVP. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Posibleng hanggang katapusan ng taon na lang ang operasyon ng Bacolod Satellite Office ng Office of the Vice President. Hindi dinetalye ni Vice President Sara Duterte ang dahilan pero nakadepende ito aniya sa adjustment na gagawin sa pondo ng OVP. Binawasan na yan ng Kamara at Senado para sa 2025. Matipid naman ang sagot ng bise sa pagka-cite in contempt sa 4 na opisyal ng OVP na hindi pa rin dumadalo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential at intelligence funds ng bise. Ayon kay Duterte, naghahanda umano sila sa mga aktibidad para sa November 15. Doon sa mga hindi naka-attend, merong mga napatawag doon na hindi naka-attend dahil sa activities ng OVP anniversary. Noong nakaraang pagdinig, pinuna ng Commission on Audit ang mga isinumite ng OVP na mga acknowledgement receipts sa pinaggamitan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Dahil mali-mali daw ang petsa, may mga lagda pero walang pangalan at may mga hindi rin mabasa kung sino ang signatories. Purely paninira. Siguro ang tamang venue kung saan kami sumagot para sa audit, hindi man lang sa confidential funds but sa lahat ng audit na ginagawa sa aming opisina sa Office of the Vice President is in the Commission on Audit. So, as we said from the start, we have been fully cooperating with all the AOMs. We have been answering all the questions of the audit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos. Nakatutok, 24 oras. Dahil pa rin sa bagyong Nika, kanselado muna ang ilang biyahe ng barko. Kaya stranded ang mahigit 200 pasahero sa Manila North Port Terminal. At nakatutok si Maki Pulido. Sinubukan pang makiusap. Ayaw naman nila akong papasukin doon kasi bawal daw. Pero wala ring napalang ilang pasahero na hindi pinapasok sa Manila North Port Terminal. 3 biyahe ng To Go Shipping Line ang kinansela bunsod ng banta ng masamang panahon kaya pinauuwi na lang nila ang mga pasahero. Ang ilan sa kanila tumambay na lang muna sa tapat ng gate ng port. Malayo pa kasi ang pinanggalingan ng ilan sa kanila tulad ni Christine at kanyang senior citizen na nanay na galing pa ng Isabela. Pagdating ko dito, hindi kami papasukin. Wala kaming kakilala dito, ma'am. Walang nagawa ang mag-ina kundi umupo na lang sa gilid ng kalsada mula nang dumating sa pier kaninang madaling araw. Maawa sila sa mama ko. Napapasukin kami dyan, Salamat. Hindi rin alam ni Rovelyn kung saan siya pupunta. Namamasukan siya bilang kasambahay at natapos na raw ang kanyang kontrata sa agency. Yung number ko po sa sa ticket ko po, hindi po sa akin nakalagay kaya hindi ko nalaman. Sa agent ko po doon. Kaya pagdating namin dito, hindi naman nag-text yung agent, na-cancel yung biyahe. Tinanong namin ng Philippine Ports Authority kung bakit hindi nila pinapapasok ang mga stranded passengers. Wala po tayong direktiba na hindi sila papasukin. Baka po meron lang ding miscommunication between the shipping lines and the guard. Pagdating ng port manager, pinapasok na hanggang sa waiting area ang mga pasahero. Kapag ticketed po ang mga pasahero, they can come in. Lalo na po ngayon na may bagyo. Sabi ng To Go, hindi nila pinagbawalan ng pagpasok sa pantalan ng mga stranded na pasahero. Inabisuhan lang daw nilang umuwi muna dahil hindi ligtas sa pantalan dahil sa bagyo. Nag-alok din daw sila ng container van kung saan pwedeng itago muna ang kanilang gamit para hindi kailangang bitbitin. Nasa 251 ang stranded passengers ngayon sa Manila North Port Terminal. Wala pang abiso kung kailan matutuloy ang mga biyahe, kaya ang ilan gipit ang budget para may makain. Hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain kasi ang alam ko, pag nandun na kami sa barko, dapat free na yung pagkain Tapos nandito kami sa labas, so wala kaming makakain. Nagbibigay naman ng lugaw ang Philippine Ports Authority mula sa ambagan ng mga empleyado ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Extended ang pananatili sa Philippine Heart Center ni Pastor Apollo Kibuloy.
Ayon sa PNP, November 7 nang sumakit ang dibdib nito kaya pina-ECG. Lumabas na irregular ang tibok ng kanyang puso na maaaring banta sa buhay. Kaya kasunod ng mosyon ng kanyang kampo, pinayagan ng korte na dalhin siya sa Heart Center noong November 8. Pinalawig pa ng RTC ang medical furlough ni Kibuloy hanggang sa Sabado, November 16, para tapusin ang lahat ng kailangan niyang medical tests. Ayon naman sa kanyang abogado, walang dapat ikabahala. Anila, matagal nang merong irregular heartbeat ang pastor dahil sa pagkakaroon niya ng active lifestyle.